sa seguridad at kapakanan ng kababaihan at mamamayang Pilipino. Walang iba po yan kundi ang mga tropang militar ng Amerika sa bansa. Una, naririto ang mga sundalong Amerikano para tiyakin, proteksyonan ang interes sa ekonomiya at politika ng bansang Amerika. Naririto sila para wasakin ang patrimonya ng bansang Pilipinas. Naririto sila para apak-apakan ng soberanya ng ating bayan. Kung hindi po ang tawag dyan ay ang single most pressing threat sa kapakanan ng mamamayang Pilipino, marahil hindi po sana tayo mula noon pa tinututulan ang pamamalagi ng mga tropang kano sa ating bansa bilang bahagi ng pagtitiyak nila ng kontrol sa ekonomiya at politika ng ating bayan, ng pagtitiyak nila ng kontrol sa ekonomiya ng iba't iba pang mga lugar at bansa sa buong daigdig. Pangalawa po, tiyak at malinaw na malinaw ang mga tropang Amerikano rin sa ating bansa ang numero unong tagapaglabag ng karapatan ng mga mamamayan, lalong-lalo na ng dignidad, paglapastangan sa ating kababaihan at mga bata. Noong pong panahon ng base militar, nung nananalagi pa sa mga base, iba't ibang base sa buong kapuluan, partikular dyan sa Subic at sa Olongapo, ang mga sundalong Amerikano, libo-libong mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao ng mga mamamayan, kasama na ang halos 6,000 kaso ng panggagahasa, pangmumulesta sa mga kababaihan at mga bata. Nung panahon nga po, nang may 9 na taon lamang bago tuluyang ibinasura o pinalayas yung mga base militar ng kano sa Pilipinas, may 400 mga kaso ng rape, ng pangmumulesta sa mga bata at sa mga kababaihan ang na-report, yung iba na isampa, pero wala ni isa doon ang umabante at naparusahan o kahit man lang sinimulan ang proseso ng pagpuparusa dyan sa mga hayop ng mga sundalong Amerikano na yan. Pagbalik ng mga Amerikanong sundalo sa ating bayan at sa patuloy nilang pananatili ngayon sa bisa ng Visiting Forces Agreement, aliwat kanan pa rin na mga paglabag sa karapatan ng kababaihan at mga bata. Marahil naging kontrobersyal na yung panggagahasa nila Daniel Smith at iba pang mga sundalong Amerikano kay Nicole. Hindi po naging madali para kay Nicole, para sa iba pang mga biktima ng panggagahasa at pagmumulesta, paglapastangan ng mga sundalong Amerikano, gayon din po sa ating mga mamamayang Pilipino na ipinaglalaban ng dignidad ng ating mga kabaro, ng kababaihan at mga bata. Hindi naging madali sa atin na tiyakin ang pagpaparusa dyan sa mga lumapastangan na yan sa ating mga kababayan. Dahil kapag naririto po ang mga tropang Amerikano sa bansa, mistula silang may kapa ng kawalan ng pananagutan sa mga batas sa ating bayan, ng pananagutan kapag sila ay may ginawang masama sa ating mga kababayan. Nangyayari po ang ganito, hindi lamang sa ating bansa, pero sa iba't iba pang mga bayan na naroroon ang mga tropang Amerikano, ang mga tropang sundalo ng Amerika. Kaya po, ito pong paglalaro ng gobyernong Aquino na damihan pa, lakihan pa ang presensya ng mga sundalong Amerika sa bansa, bukod sa isang tiyak na pagpayag sa expansion ng gobyerno ng Amerika sa kanyang kontrol sa mga mahalagang ekonomiya ng mga bansa sa daigdig, partikular ng Asia-Pasipiko, ay pagpayag rin ng gobyernong Aquino sa labis pa, higit pang paghamak at paglapastangan sa dignidad at karapatan ng ating mga mamamayan, lalo na ng kababaihan at mga bata. Noong pong dekada 90, nang matugumpay na napalayas ng mamamayang Pilipino ang mga base militar ng Amerika sa bansa,
Noon pa man po, malakas nating sinabi, hindi kailanman welcome ang mga sundalo na lumalapastangan sa soberanya, lumalapastangan sa dignidad ng kababaihan at mga bata at mga mamamayang Pilipino. Wala pong dahilan para isipin ng gobyerno ni Aquino na ngayon ay welcome na itong mga rapist, itong mga plunderer na ito, itong mga terorista na ito sa ating bayan. Kailangan po ang mas malawak na pagkakaisa ng mamamayan para ipagtanggol ang kalayaan, ipagtanggol ang interes ng sambayan ng Pilipino, ipagtanggol ang dignidad ng kanyang kababaihan at mga bata. Tuluyan po nating palayasin ang mga tropa ng Amerika sa ating bansa. Tuluyan po nating iwaksi, wakasan ang pangingibabaw ng Amerika sa interes na pambansa ng ating pong bayan. Mabuhay po tayo, susulong po tayo sa paglaban para sa soberanya, para sa patrimonya ng ating bayan, dahil kasabay po nito, pinaglalaban natin ng dignidad at kasaganaan ng ating pong mamamayan. Maraming pong salamat. Imperialismo! Ibagsak!